Guys, ano-ano nga ba ang mga dapat ihanda sa mga gustong mag-abroad? Hi po mga kaibigan, kumusta mong tanan? Welcome and welcome back. Ako po ulit si Riza. And for today's video ay ating pag-uusapan ang mga dapat ihanda sa mga gustong mag-abroad. Sa mga gustong pumunta at mag-apply as a domestic helper here in Hong Kong o saang bansa man ang iyong pag-a-applyan, pag-a-abroadan, ano-ano ang mga dapat mong ihanda. Pero bago po ang lahat guys, bago po kayo mag-decide sa bansang iyong pupuntahan, dapat po mag-research kayo. Alamin niyo po ang mga bansang gusto nyong pag-a-abroadan. Marami po sa YouTube guys, no? So ano-ano nga ba ang mga dapat ihanda sa mga gustong mag-abroad? Una guys, ihanda ang sarili. Dapat buo ang iyong loob, buo ang iyong desisyon, ihanda ang sarili sa kung ano man ang magiging buhay mo dito sa abroad. Ihanda ang iyong sarili sa klima. Dito sa Hong Kong guys, may 4 na seasons. Winter, summer, spring, at autumn. Ihanda ang iyong sarili kasi pwedeng manibago ang katawan mo sa weather nila. Posible ka pong magkasakit guys. Ano-ano ang mga dapat ihanda sa mga gustong mag-abroad? Pangalawa, ihanda ang mga basic at simpleng English para sa lingwahe nila guys. Di bali na pong wrong grammar, no, basta naiintindihan yung pagsasalita mo, naiintindihan yung English mo. Ano-ano ang mga dapat ihanda sa mga gustong mag-abroad? Pangatlo, ihanda ang iyong pamilya. Ihanda ang iyong pamilya sa magiging plano mo, ipaintindi sa kanila kung bakit kailangan mong mag-abroad para aalis kang may peace of mind, o di ba? Pang-apat, ihanda ang passport. Dapat may valid passport ka na guys bago ka pupunta ng agency kasi yan yung unang hahanapin nila kung may passport ka na ba. At kung wala pa guys, pwede ka pong pumunta sa DFE office nila, magtanong ka po doon sa staff nila, magtanong ka kay guard, sabihin nyo lang po gusto mong kumuha ng passport. Pwede ka pong mag-walk-in sa office nila at pwede ka din pong pumunta sa DFE website nila. Magpa-schedule ka na po doon at kung hindi mo po alam, marami pong tutorial sa YouTube guys, no? Manood po kayo doon. Pero guys, may mga agency na po ngayon no, na tutulong sa'yo. Sila na po ang kukuha ng passport para sa'yo. Kasi may kakilala ako guys na ang ginawa lang niya, pumunta siya ng agency. Wala siyang dalang passport ha. Nagtanong-tanong siya doon. Tapos ang agency na po ang gumagawa ng paraan para magka-passport siya. Ang agency na po ang nag-process para sa kanya. Para makakuha siya ng passport niya. Ano-ano ang mga dapat ihanda sa mga gustong mag-abroad? Panglima, ihanda ang pera. Dapat may pira kang pang-process ng mga papel mo. Pirang pamasahing pabalik-balik papuntang agency, pirang pang-medical, perang pang-placement fee. Kung ayaw niyo pong mangutang guys, no? Ihanda ang pera. Ano-ano ang mga dapat ihanda sa mga gustong mag-abroad? Pang-anim, paghandaan ang interview. Ihanda po ang mga isasagot sa mga posibleng katanungan ng interview. Marami po sa YouTube guys, no? I-search niyo lang po doon mga posibleng katanungan ng interview. Halimbawa, papuntang Hong Kong, papuntang Taiwan, papuntang Japan, o saan mang bansa ang gusto mong pag-a-applyan. Marami na pong tutorial sa YouTube, mga question and answer po guys. I-search niyo lang po doon at manood po kayo. So yun lang po mga kaibigan, no? Ano-ano nga ba ang mga dapat ihanda sa mga gustong mag-abroad? Una, ihanda ang sarili. Pangalawa, ihanda ang mga basic at simpleng English. Pangatlo, ihanda ang pamilya. Pang-apat, ihanda ang passport. Panglima, ihanda ang pera. Pang-anim, ihanda ang mga isasagot sa mga posibleng katanungan ng interview. Thank you for watching mga kaibigan. Sana naman may nakukuha na naman kayong kunting kaalaman sa videong ito. Kung nagustuhan nyo po guys, paki-subscribe po ako sa YouTube channel ko, paki-follow po ako sa FB page ko, paki-like, paki-comment sa ibaba kung may mga katanungan, at paki-share po sa mga taong nangangailangan ng videong ito. God bless, good luck, and see you in my next one. Thank you. Bye-bye.